Accent RB 2013 1.6 MPI engine. Ang transmission nito ay gamma type. Pag sinabing gamma type ay yung merong ganito, may dipstick ano. Ang kanyang problema, engine misfire. Mapalag siya. Lalo na kapag nag-on yung compressor, bigla siyang pumapalag. Napansin nyo? Makina, ayan. Kumikilig siya. So, ito yung cause ng kanyang problema. Yung misfire, ano? So, turo ko sa inyo kung ano yung mga naging apekto nito dito sa ating sasakyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all mga kamatik. Kumusta po kayo? Welcome to my channel once again. This is Amir, your Matic Master. Sa video ito ay tuturo ko sa inyo ang isang sikreto ng pagdadiagnose o paghanap ng trouble ng isang Accent RB na 2013. Ito ay gasoline engine na 1.6 MPI ano. Ang complaint ng customer nito ay shift shock kapag nagcambio siya ng reverse at saka ng drive. Kadalasan ang problema na ito kapag in-scan natin, maglalabas siya ng trouble code. Ang problema do sa trouble code na yun, kapag yun ang ating sinunod ay hindi siya tatama doon sa saktong trouble talaga na ating mare-repair. Kasi yung shift shock nito ay yun nga, katulad ng sinabi ko na mayroong sikreto ano. So sa video ito ay yun yung ituturo ko sa inyo kung ano yung sikreto. Marami na akong na-repair na ganitong sasakyan na 2011, 2012, 2013 na basta gamma transmission na Accent ay dalas ako makatrouble ng ganito ano. So para hindi maging sikreto sa inyo at malaman nyo rin yung aking sikreto na yon, ay ituturo ko na sa inyo ngayon kung saan nakukuha yung trouble ano, kung paano hinahanap yung trouble. Bago yun ay inanyahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Pakipindot yung pulang button dyan sa baba at pakipindot yung notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video ano. So simulan natin yung ating paghahanap ng trouble ano. Bibigyan ko kayo ng mga symptoms na kadalasan na nakikita rito sa sasakyan na ganito na mayroong trouble na shift shock. Sa bandang huli ay ituturo ko sa inyo kung ano yung solusyon ano na aming ginagawa dito sa ganitong klase ng trouble. So una ay pag-aralan natin yung mga symptoms kasi may mga symptoms yung bawat problema ano, yung bawat trouble ng sasakyan. At doon tayo magbabase ng solusyon sa mga symptoms na yun para mas mabilis at mas accurate yung ating diagnosis. So ituturo ko sa inyo yung basic na mga symptoms na nakikita natin dito at kung saan nagmula yung trouble. Unang sintomas yung malikot yung kanyang RPM, tumataas baba na ganyan, yan. Tapos pagka pumunta ka doon sa cambio, ito naman yung paghahanap ng trouble ano. Katulad ng sinabi sa complaint ng service advisor na kapag nag-shift yung transmission ay meron siyang shift shock ano. So tingnan natin yung kanyang sinasabi. I-cambio natin siya sa reverse. Pagmasdan yung mabuti mga kamatika, ito yung trouble niya. Ayan, kung napansin nyo, kumilig yung buong sasakyan natin. So ilagay natin siya sa drive. So yun, narinig nyo na may parang tumunog sa ilalim yung axle ano. Sira na rin siguro yung pang ilalim nito. So yun, kumikilig yung ano natin, yung sasakyan. Ang tawag po doon ay sa trouble na yun ay shift shock. Ilagay natin siya sa park. So ayan, kumikilig siya no. So clear na may problema yung ating transmission. O pangatlo doon sa atin, para malaman natin kung talagang may problema yung transmission natin, ay ilagay natin siya sa manual mode no, sa may plus at saka minus niyan. So ilagay natin siya dyan, i-shift natin siya sa sports mode ganyan, at tingnan natin yung kanyang
control panel. Kung napansin ninyo, yung indicator ng shifting niya ay naka number 3. Ang ibig sabihin po niyan ay naka third gear yung ating transmission. Kaya naman kapag kinambyo natin siya, ay direkta siyang pumupunta doon sa third gear, na yun yung nagiging dahilan ng kanyang shift shock. Pang-apat sa ating mga mararamdaman dito na sintomas ay kapag nakadrive kang ganyan at kung gusto mong umusat, ayaw niyang gumalaw kahit na nakababa na yung handbrake. So ayan, nakakambyo siya pero ayaw tumakbo ng sasakyan natin. Makunat, pigil yung ating sasakyan. Bigyan mo siya ng accelerator, hirap siyang gumalaw, So kasi nga naka high gear yung ating transmission. So parang ang pakiramdam natin ay low power yung ating makina, So yun yung mga sintomas nitong problema na ito, nitong trouble na ito. Una ay tumataas-taas yung kanyang RPM kasi nagmi-misfire yung makina. Pangalawa ay kapag kinambyo natin sa drive o sa reverse ay may kaltag yung kanyang transmission. At kung ilagay natin sa sports mode ay meron naman siyang naka-stack naman siya sa number 3, So kapag ito ay chinek natin sa computer, at yun ang ating next step para malaman natin kung ano yung problema ng ating sasakyan, So isasalang natin siya sa scanner. So ayan, may dalawang code siya, active code na P0722 output speed sensor, at yung pangalawa naman P0748 pressure control solenoid valve. Ang problema nito mga ganito kamatik ay nagbigay ng trouble code yung computer. So ang initial reaction natin bilang mekaniko ay magbubukas tayo ng transmission kasi nga stuck up siya sa number 3, sa third gear, which is yun yung aking mga experience na kadalasan ang dumadating sa akin na mga trabaho ay nabuksan na sa labas, nagawa na sa labas dahil ang kanilang inasahan ay transmission yung may problema. Ang totoo mga kamatik, ang problema niya ay hindi talaga yung transmission, kasi kung mapapansin nyo doon sa trouble code ng scanner sa DTC code ay electrical yung problema, So ibig sabihin ng electrical ay nasa mga wiring connector o kaya naman ay harness o kaya ay ECU o yung computer box na tinatawag natin. So ang sikreto, ang problema nitong sasakyan na ito na ganito at kadalasang problema kapag pressure solenoid at P0748 ang trouble, ay doon tayo pupunta sa computer box. Yung computer box ang ating papalitan. So yun, ipapakita ko sa inyo kung bakit ko nasabi na ang trouble nito ay computer box, chichikin natin yung ignition coil at saka yung langis nito para mapatunayan natin na doon talaga ang problema sa start. So yun, titestingin natin isa-isa yung coil kung alin ang hindi gumagana. Simula tayo sa number 1. Ayan, may reaction yung makina pero hindi tumutunog yung kuryente na lumalagatik yung Ayan. Walang kuryente. Yan yung nagbabackfire papunta sa computer. Ito meron na yun. Number 3. Ayan. Yung lagitik na yan, kuryente yan. Number 4. So number 4 mayroon siya pero mahina. Itong number 1 wala talaga. So ibig sabihin ay number 1 at saka number 4 ang may problema ng ating coil, mga kamatik. At checkin naman natin yung spark plug
kung ano ang kondisyon ng spark plug, ano. So buksan natin. Kung napansin nyo itong kulay puti na ito, ayan oh, jump ng kuryente yan. Yan ang indikasyon na may sira yung ating coil. Dito wala. Meron din. So ito yung kondisyon ng spark plug natin, ano. Yung number 3, ito yung number 3. Hilaw ang sunog niya. So palitin na rin itong mga spark plug natin. Ito namang coil natin, may talo na yung number 4. May jump na ng kuryente, may jump na rin ng kuryente yung number 3. At yung number 1 naman hindi naman gumagana. So ibig sabihin ay tatlong coil ang papalitan natin, ano. So ito yung cause kung bakit nasira yung ECU niya, itong ECU. Ang dahilan po kung bakit nagkakaganito ito ay yung matagal tayong mag-tune up, yung hindi tayo nag-tune up on time. Kaya pagka napundi yung spark plug, ayaw nang tumanggap ng kuryente, bumibigay yung ating mga coil. Yon, so ugaliin natin na mag-tune up on time doon sa prescribed ng manufacturer para hindi tayo nagagastosan ng malaki. Kasi yung maintenance importante sa sasakyan. Kapag on time na napalitin ng spark plug, magpalit tayo ng spark plug, magpalit tayo ng fuel filter para ito hindi na apektuhan. Kasi pag hindi na tumanggap ng kuryente ito, yung spark plug, dito siya magbabackfire itong coil natin, mag-iinit, at ito naman yung kanyang atakihin, yung ECU, ano. So ang hatol dito sa amin, palitin ng ECU ito kasi hindi naman, wala kaming repair dito ng ECU. So pakita ko sa inyo naman yung pag-check ng langis. So, para malaman natin mga kamatik kung naapektuhan yung transmission, ay kukuha tayo ng oil sample dito sa drain plug, ano. Kung napansin ninyo, yung silicone niya ay kulay puti na. Ibig sabihin ay nagpagawa na yung customer sa labas at sinakala ng mekaniko na ang may problema ay transmission. So dito makakatiyak na tayo na walang problema yung transmission kasi pinagawa na nila sa labas. Kasi nga ang akala nila ay transmission ang problema, pero hindi nila nakuha yung trouble, ano. So papakita ko sa inyo kung paano malaman na kung sunog o may naapektuhang clutch sa loob, yung pagkasira nung computer, ano, saka nung coil. So kukuha tayo ng sample dito, ng oil sample, at papakita ko sa inyo kung paano testingin. Yun. So ingatan nyo to, mainit, ano. Kuha lang tayo ng konting sample. Aray! Oh, init. So, nakakuha na tayo ng sample. So, yung oil sample natin na kinuha ay tataktak natin sa tissue. Kuha tayo ng tissue, ganyan. Lagay tayo dyan. At tapos, taktakan natin ng mag-ala scientist tayo, no? Taktak natin dyan. Ayan. So, kung mapansin nyo, medyo marumi yung langis natin, pero wala siyang agiw, no. Kung mayroon yan mga sunog-sunog na clutch, makikita nyo rito na may mga itim-itim yan na para mga tuldok-tuldok. So since malinaw naman siya, ayan, no. Iba kasi yung sunog, may parang uling siya ng kaldero, ayan, no. So ibig sabihin ay okay pa yung ating langis at walang nasunog na clutches sa loob, ano. So pag ganun lang yung pag-testing ng langis, para makatiyak lang tayo na hindi naapektuhan yung ating transmission sa pagkasira ng computer at pagka-busted nung ignition coil natin, ano. So yun, sana may natutunan kayo sa simpleng video ito mga kamatik, ano.
Gagawin natin dito ay papalit tayo ng mga cause ng pagkasira ng computer, ano, yung ignition coil at saka spark plug. I-tune up na natin para mas maganda. Tune up, tapos ginagawa namin sa computer nito, instead na mag-repair ay bumibili na lang kami ng second hand, tapos magre-request kami ng pin sa Hyundai, ano. So yun, maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong panonood. Shout out sa ating lahat ng mga subscribers at mga silent viewers. Shout out kay Noynoy Sata, kay Norji Musa ng Kapihan sa Pikit. Salam bay. Maraming salamat sa iyong suporta, no? At sa lahat ng mga kasama natin dito sa trabaho. Ayan si Mangwan. Shout out sa iyo. Marbs TV. Kuya Bong. Yun. Shout out kay Abubakar. Yung bantay namin para hindi kami makapag cellphone. At sa lahat ng mga subscriber natin, ano, maraming salamat po sa inyo. At ingat po tayo palagi. God bless. Maninoy White, bye. Maraming salamat. Nakita mo na siguro, malapit na. Alam mo na 'yon. Labugay TV. At sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, yung aking mga kaibigan at aking pamilya diyan sa Pilipinas. Sa aking nanay sa Marinduque, Nay, pagaling ka. Huwag ka masyadong magpa-stress. Kaya may mga problema, no, problema lang yan. Kaya mo siyang problema sa iyo. Sa mga kamag-anak ko dyan sa Marinduque. At sa lahat ng mga kaibigan at mga supporter sa buong mundo, hindi ko na kayo maisa-isa. Ang masasabi ko lang sa inyo ay salamat. God bless. Ingat po tayo palagi. Till next time. Maasalam.